Si Carla ay isang ulirang guro, habang ang kanyang asawa na si Arnold ay isang seaman. Malimit silang magkalayo ng 6 na buwan o higit pa. Kaya naman, labis ang pangungulila at pananabik ni Carla sa kanyang asawa na madalas niya lamang nakikita sa pamamagitan ng video call. Subalit ang pangungulilang yun ay hahantong sa isang lihim na kasalanan ng isang pagkakamali na kanyang gagawin upang punan ang kakulangang nadarama ay mawawakasan, at ang kasagutan sa kanyang pangangailangan ay matatagpuan niya sa isang binatang kolehiyo. Tahimik ang buong silid-aralan nang magsimulang magsulat si Carla sa pisara. Sa loob ng halos 3 taon ng kanyang pagtuturo, naging bahagi na ng kanyang sistema ang amoy ng chalk, ang ingay ng mga estudyanteng makukulit, at ang walang katapusang lesson plans na kailangan niyang ihanda gabi-gabi. Mahal niya ang kanyang propesyon at wala siyang ibang hinangad kundi ang mahubog ang kinabukasan ng mga kabataang nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, matapos ang pagtuturo ni Carla ay agad siyang bumalik sa faculty. Ngunit habang naglalakad ay halos mapatigil siya nang makita niya si Arman sa kanyang direksyon. Nakatitig ito sa kanya tulad ng dati. Palagi niya iyong napapansin, ngunit pinipili niyang ipagwalang bahala. Dahil tingin ni Carla ay isa lamang siguro iyong paghanga ng isang estudyante sa kanyang guro. Walang masama at walang mali siya, ngunit ngayon may kung anong kilabot na gumapang sa kanyang balat nang muling magtama ang kanilang mga mata. Parang may kakaibang init sa titig ni Arman sa kanya. Isang bagay na hindi niya dapat bigyang pansin, ngunit hindi niya rin basta maipagkibit balikat. "Tulungan ko na po kayo, ma'am," ani Arman at ngumitit kinuha ang lesson plan. "Naku, ano ka ba naman, Arman? Kaya ko naman." Pagngiti ni Carla. Ngumiti at hindi natinag si Arman. "Sige po, ma'am, para hindi na kayo mahirapan." Kinuha nito ang ilan sa kanyang dala at wala na siyang nagawa kundi ito ay hayaan. Habang magkatabi silang naglalakad papunta sa faculty room, hindi maiwasan ni Carla ang muling mapansin ang presensya ng binata. May kung anong hindi pangkaraniwan sa kilos nito, na hindi tulad ng ibang estudyanteng nakakasalamuha niya, at sa hindi malamang dahilan, may kung anong init na sumiklab sa kanya. Nang maramdaman niyang bahagyang dumampi ang kamay nito sa kanya. Hindi rin maitatanggi na sa edad nito ay halos matangkad pa ito sa kanya, na may taas na 5'6" at matipunong katawan. Ngunit sa totoo lang, hindi rin naman masisisi ni Carla ang sarili kung bakit siya napapansin ng kanyang estudyante. Sa edad niyang 26, taglay pa rin niyang kagandahang hinahangaan ng marami. Ang mahubog niyang balakang, at talaga namang napakaganda niya. Kahit maman palagi niyang pinipiling magsuot ng disente at profesional na pananamit, talagang hindi iyon maikakaila sa kanya. "Ma'am, may asawa na po kayo?" Mahinang tanong ni Arman. Lumingon si Carla sa binata at pilit na ngumiti. Pilit na winawaksi ang kahit anong ideyang maaaring pumasok sa kanyang isipan. "Oo naman," sagot niya, kaswalang tono. "Matagal na." Tumango si Arman, ngunit hindi ito agad lumayo. Sa halip, nanatili itong nakatingin sa kanya, na parang may gustong sabihin at parang may gustong alamin pa. "Malayo po siya, di ba?" Muli nitong tanong. Mahina ngunit may lalim. Napabuntong hininga si Carla at itinuloy ang paglalakad. "Oo, seaman ng asawa ko. Minsan, inaabot ng halos 1 taon bago siya makauwi." Pagdating nila sa pintuan ng faculty room, ay agad na inabot ni Arman ang mga librong dala. "Salamat sa tulong," ani Carla. Pilit nang umiti upang maibsan ang awkward kay Arman. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, muling nagsalita si Arman. "Mahirap po sigurong maghintay ng ganun katagal." Muling natigilan si Carla. Sa dami ng estudyanteng nakausap niya tungkol sa personal niyang buhay, ngayon lang may nagtanong ng ganun. Direkta, walang paligoy-ligoy, tila ba marami pang nais alamin.
Ngunit dahil nasa faculty na sila, naputol iyon lahat. Agad na yumuko ng bahagya si Arman sa harap ni Carla. Sa gisag na pagpapaalam, nagtama pa muna ang paningin nila ng binata at doon ay tila ba kinilabutan ng husto si Carla at naramdaman ang kakaibang titig ni Arman sa kanya. Iisa lamang ang paaralang pinapasukan nila. Isang campus na may kinder, elementary hanggang grade 12. At kahit anong iwas ang gawin niya, alam niyang hindi yun sapat dahil sa paaralang yun, maliit lang ang mundo at tiyak muling magkukros ang kanilang mga landas. Ang bait talaga ng batang yun, ang gwapo pa. Wika ni Ara, ang co-teacher ni Carla. Nang ibaba niya ang gamit sa mesa, kalapit lamang ni Ara. Napakunot ang noo ni Carla at tumingin kay Ara. Sino? Tanong niya. Ngunit sa isip niya, hindi na siya sigurado kung gusto niyang pag-usapan si Arman. Si Arman, yung estudyante ko, laging magalang matalino at ayun nga, hindi maiwasang mapansin ang itsura. Puno ng paghanga si Ara. Ang dami nagkakagusto dyan. Ewan ko ba? Hindi rin kasi masisi. Balita ko, nasa Amerika ang mga magulang nun. Hindi na kumibo pa si Carla. Bagkus, tahimik niyang hinugot ang cellphone mula sa kanyang bag at sinilip ang oras. Pasado 3:00 na ng hapon. Mabilis niyang binuksan ang messenger. Umaasang may mensahe mula kay Arnold. Ngunit tulad ng dati ay wala. Huling chat nito ay kahapon pa at isang maikling good night mahal. Ingat ka. Napabuntong hininga siya. Sanay na siya sa ganito. Ngunit bakit ngayong araw, pakiramdam niya, ay mas mabigat ang katahimikan. Habang nakatingin sa walang bagong mensahe, biglang sumagi sa isip ni Carla ang titig ni Arman kanina. Ang tanong nito sa kanya, ang paraan ng pagkakatingin sa kanya, na tila ba binabasa ang nasa isip niya. Bye po Ma'am Carla. Masayang paalam nito habang isa-isa nang lumalabas ng silid-aralan. Ngumiti si Carla at kumaway bilang tugon. Pagsapit ng 4:00, agad niyang kinuha ang kanyang bag dahil kailangan na niyang umuwi. Inang oras na tatawag si Arnold. Ang tanging oras kung kailan may libreng signal ito sa barko. Hindi niya maaaring palampasin. Ngunit nang makahanap at makasakay si Carla sa tricycle na kanyang inukupa, doon ay halos tumigil ang paghinga ni Carla nang pumasok din doon si Arman. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Bahagyang bumangga ang kanilang mga balikat dahil sa sikip ng sasakyan. Naamoy niya ang pabango nito. Hindi masangsang, hindi matapang, pero sapat para mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Magandang hapon po Ma'am Carla. Anang binata, may bahagyang ngiti sa labi. Saglit si Carlang napatingin kay Arman. Ngunit agad ding ibinaling ang tingin sa labas. Pilit niyang pinanatiling normal ang kanyang paghinga. Saan ka pupunta? Tanong ni Carla. Pilit na hinahabaan ang kanyang pasensya. Padireksyon lang po sa inyo, sagot ni Arman. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Magkalapit lang pala tayo ng barangay. Opo, noon ko pa po kayo nakikita nung nag-aaral pa lang po kayo. Natigilan si Carla sa sinabi ni Arman. Doon ay nang humarap siya, nahanap niya ang mga mata ni Arman na nakatingin sa kanya. Ganun ba? Pilit niyang isinisiksik sa tono ang pagiging kaswal. Hindi ko na malayan. Ngumiti si Arman. Bahagyang inilapit ang katawan dahil sa sikip ng tricycle. Opo ma'am, madalas po kayong dumadaan sa harap ng bahay namin noon. Hindi umimik si Carla. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang puso. Ngunit tila ba, napawi ang lahat ng yun nang hawakan ni Arman ang kanyang kamay. Gusto ko po kayo ma'am. Ano? Ulit ni Carla na halos napalingon siya sa driver ng tricycle. Tila walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa loob ng sasakyan. Muli siyang bumaling kay Arman. Hindi umimik si Arman. Doon na iniwas ni Carla ang tingin sa binata
at lumingon sa ibang direksyon. Ngunit tila ba makulit si Arman. Doon ay nilapit ni Arman ang labi kay Carla at dinampian ng halik ang kanyang pisngi. Pero agad siyang natauhan at mabilis niyang itinulak si Arman at halos mapaatras sa kanyang upuan. "Arman?" Pabulong ni Carla, ngunit matalim niyang sigaw. Nag-aalangang marinig sila ng driver. Ngunit imbis na matakot, isang mapangahas ng ngiti ang ibinigay ni Arman. "Ma'am, alam niyo ang bango niyo." Nakatitig pa rin sa kanya. Parang binabasa ang kanyang reaksyon. Mabilis na pinara ni Carla ang tricycle na hindi na ininda kung wala pa siya sa mismong iskinita patungo sa kanilang bahay. Dahil ang tanging nais niya, makalayo at makawala sa tensyong bumabalot sa loob ng sasakyan. Pagkababa ni Carla ay halos hindi siya makahinga. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ngunit kasabay nun ang kakaibang init na naiwan sa kanyang balat sa ginawa ni Arman. Mabilis ni Carlang inayos ang sarili at naglakad ng diretsyo. Hindi lumilingon. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa iskinita, narinig niya ang boses ng binata. "Good night po, Ma'am Carla." Ani Arman, may bahagyang diin na para bang may ibang kahulugan. Napahinto si Carla sa kanyang paghakbang, ngunit hindi na siya lumingon at sa halip, mas binilisan niya ang paglalakad. Pagpasok sa loob ng kanilang bahay, agad niyang isinara ang pinto at napasandal, napapikit at huminga ng malalim. Halos mapalundag si Carla nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Mabilis niyang dinukot ito mula sa bag at nang makita ang pangalan ni Arnold sa screen, parang biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Agad ni Carla sinagot ang tawag, pilit na pinapakalma ang sarili. "Mahal?" "Hey love." Masayang wika ni Arnold sa kabilang linya. "Kamusta ka? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot." Napakagat labi si Carla. Hindi niya namalayan kung ilang beses na pala itong tumawag. "Pasensya na, kakarating ko lang sa bahay. Medyo pagod lang sa trabaho." "Ganun ba?" May bahagyang katahimikan sa linya bago muling nagsalita si Arnold. Miss na kita love." Sa pagkakataon ay agad na naunawaan ni Carla ang nais ni Arnold. Agad niyang hinawi ang kurtina na nakabukas pa at mabilis ang bawat hakbang ni Carla papunta sa kanyang silid. Habang hawak pa rin ang cellphone, naririnig niya ang mabigat na paghinga ni Arnold sa kabilang linya. Isang pamilyar na senyales ng pananabik nito sa kanya. Pagpasok ni Carla sa kwarto, isinara niya ang pinto at agad na dinukot mula sa drawer ang maliit na kahon na naglalaman ng isang bagay. Mga bagay na si Arnold mismo ang bumili sa kanya. Napakagatlabi si Carla. Ilang beses na nilang ginawa ito sa tuwing hindi nakakauwi agad si Arnold. Sa ganitong paraan nila, pinapalitan ang kanilang mga pagkasabik na hindi nila maibigay sa isa't isa. Inayos ni Carla ang video call at siniguradong maayos silang makakapag-usap. Ramdam niya ang unti-unting pagtaas ng kanyang pakiramdam. "Ang ganda mo love," bulong ni Arnold. Hindi umimik si Carla. At ilang sandali pa nga, narating ni Carla ang dulo. "Love, may biglaan ako nga asikasuhin," ani Arnold. Halatang pagod pero may kasiyahan ng boses. "Tatawag ulit ako bukas ha." Tumangulang si Carla. Pilit ang isang matipid na ngiti. "Sige, ingat ka." Isang mabilis na halik sa ere ang ginawa ni Arnold bago tuluyang nawala ang kanyang mukha sa screen. At sa sandaling yun, natira si Carla sa katahimikan ng kanyang kwarto. Mag-isa, pawisan at nakahiga sa kama na amoy pa rin ang init ng kanyang katawan. "Good morning, Mom." Kinabukasan ay bati ni Arman. Natigilan si Carla. Ang simpleng pagbati ay tila ba may kakaibang pahiwatig na may lalim. Para bang naririnig niya pa rin sa isip
ang mga nangyari kagabi. At ang pagsambit niya sa pangalan ng binata ngayon, nakatayo sa kanyang harapan habang ginagawa nila ni Arnold ang bagay na yun. "Good morning," tugon ni Carla. Pilit pinapakalma ang tinig. Ipinilit din niyang umiti. Pero alam niyang may bahid ng pagkailang ang kanyang mata. Hindi agad umalis si Arman. Nanatili siyang nakatitig sa guro. Tila ba nagmamasid at binabasa ang kanyang mga mata. "Napuyat po yata kayo, ma'am?" tanong ni Arman. Kunwaring inosente ang tono pero puno ng kuryosidad. Napalingon si Carla sa koridor at bahagyang iniwas ang tingin. "Medyo marami lang ginawa kagabi." Ngumiti naman si Arman at nagtaas ng isang kilay. "Ma'am, sabay po tayong uuwi mamaya." Hindi nakapagsalita si Carla nang iwanan siya agad ni Arman. Ayaw niyang may makahalata sa kanila, ngunit tila ba hindi nagpapaawat si Arman. Sunod pa rin ang sunod sa kanya. Nang pumatak ang 7:00, agad na pumasok si Carla sa silid ng estudyante na kanyang tinuturuan. Inabala niya na lamang ang sarili sa pagtuturo. At nang pumatak naman ang 10:00, ay nagtungo si Carla sa cafeteria upang kumain kasama si Ara. "Ma'am, binili ko na po kayo ng merienda nyo." Si Arman at binigay kay Carla ang kola at tinapay. "Wow, ang bait mo naman, Arman, at dapat pala kasing ganda rin ako ni Teacher Carla para malibre." Biro ni Ara. Halos na estatwa si Carla at hindi makapagpasalamat sa gulat. Umalis na si Arman ay nanatili pa rin siyang nakatayo at hawak ang kola at tinapay. Ngunit katulad nga ay hindi na pinansin ni Carla ang pagmamagandang loob ng binata. At nang mag-uwian, katulad ng inaasahan, kita niya si Arman na nakaupo sa isang motor kung saan hinihintay siya. "Dito po, ma'am," sabi ni Arman. Sa ayaw may makapansin, ay agad na sumakay si Carla sa motor. Tahimik sila ni Arman sa loob. Ngunit ramdam na ramdam ni Carla ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo pa nang hawakan ni Arman ang kanyang kamay na hindi siya nagsalita at bagkus dinaman ni Carla ang mainit na kamay ni Arman. "Ang ganda niyo po talaga, Ma'am Carla," bulong ni Arman na para bang sinadyang tumama ang kanyang labi sa tenga ni Carla habang nagsasalita. Napapikit si Carla at napahigpit ang pagkakapikit ng mga mata. Tila ba ang mundo ay biglang huminto at lahat ng nararamdaman niyang kaba ay napalitan ng hindi may paliwanag na kuryente na dumaloy mula sa kanyang katawan. Nang makarating sa tapat ng bahay, agad na bumaba si Carla, ngunit nagulat siya nang bumaba rin si Arman. "Nauuhaw po ako, ma'am. Pwede po bang makainom ng tubig sa loob ng bahay niyo?" Sige, sandali." Agad na kinuha ni Carla ang susi ng bahay sa kanyang bag at doon niya ramdam ang pagsunod ni Arman sa kanya. Ngunit pagkasarado ni Carla ng pinto ay halos magulat siya nang agad siyang halikan ni Arman ng mariin at puno ng pananabik. Hindi nanlaban si Carla nang maramdaman niya ang init ng katawan ni Arman sa kanya. Bagkus ay tinugunan niya iyon at napahawak pa sa batok ni Arman na tila ayaw pakawalan ng binatilyo. Mabilis ang paghinga ni Carla matapos ang halik. Pumikit siya ng mariin nang makita si Arman. Ngunit ang mainit na palitan ng paghinga ay napawi ng tumunog ang cellphone ni Carla sa kanyang bag sa mesa. Kukunin niya sana yon, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Arman at doon muling hinalikan at pinahiga sa sala. Mabilis ang tibok ng puso ni Carla habang nakahiga sa sala. Ramdam na ramdam niya si Arman. Ang mga labi ni Arman ay muling dumampi sa kanyang labi. Ngunit ng mga oras na yun, isang bahagi ng isipan ni Carla ang patuloy na nag-aalala. Ang tunog ng cellphone na tumutunog kanina pa at patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit halos mawala ng ulirat si Carla nang maramdaman ang ginawa ni Arman. Ang sofa ay tila sumasalungat sa bawat malakas na pag-uga at ang bawat kilos ni Arman.
na hindi alam ni Carla kung saan kakapit dahil sa tindi. At doon ay buong gabing pinuna ni Arman ang kakulangan ng huwarang guro na si Carla. Tila ba sa sobrang galing ng estudyanteng si Arman, hinding-hindi yun malilimutan ni Carla.